Mga igalang, kumusta? Mayong adlaw. Kini si Danny Pilar. Makiguban usab kaninyo sa atong programa sa telebisyon. Og di basta-basta karon mga higalang atong guest, no? Kay usa ka inila nga abogado sa tibuok Pilipinas, si Attorney Chel Diokno. Kinsa kasamtangan karon nga professor sa Tanyada Diokno School of Law sa La Salle University, Manila. Opo. Okay. Now, dako kayo ang importansya sa topic nga atong pag-iskutan karon kay naglampigit kini sa batakang balaod or konstitusyon. Og ingon mo usab ang proseso kung saon kini sa pag-amendar or saon kini sa pag-revise, no, ang atong konstitusyon. So isip abogado, professor og I think murag constitutionalist, no. Niya karon si Attorney Chel Diokno. Attorney, maayong adlaw. Maayong adlaw, Danny, at maayong adlaw sa tanan. Yung pong ating konstitusyon, no, sa Ligang Batas ay meron tatlong paraan para palitan siya o baguhin siya. Yung una, yung tinatawag na Constituent Assembly. Uupo ang dalawang kamara ng ating Kongreso at sila ang magbabago ng ating konstitusyon. Ang requirement doon ng sa Ligang Batas ay 3/4 vote ng parehong kamara. So, jointly voting or... Naku, yan ang isang issue. Yan ang pinagdedebatehan ngayon. Kung ito ba ay joint o hiwalay. So, yun ang una. Yung pangalawa naman, yung tinatawag na CONCON o Constitutional Convention, na bawat distrito sa atin ay hahalal ng representante. Yes, okay. At sila yung magbabago ng konstitusyon natin. Yung pangatlo naman, palagay ko, alam na natin lahat itong pangatlo, yung People's Initiative. Dahil na balita yan na itong mga nakaraang linggo. Dahil ang People's Initiative dapat galing sa taong bayan ang pag-aamenda ng ating konstitusyon. Yung una ko nabanggit, yung Constituent Assembly, kahit baguhin yung buong konstitusyon, pwede. Revision. Pati yung Constitutional Convention, pwede. Pero pagdating sa People's Initiative, amendment lang. So you meant to say yung People's Initiative hindi apply yan sa revision ng Constitution. It only applies to amendments of the Constitution. At klarong-klaro yan, it's very clear in our Constitution na hanggang amendment lang ang People's Initiative. So, dito tayo sa Constituent Assembly. Now, kanina natanong ko kung 3/4 votes, no, of the Congress, members of the Congress, which is the Senate and the House of Representatives. Now, ang sinasabi mong voting, separate ba yun or joint? Hindi nakalasulat mismo sa Constitution kung separate o joint. Kaya naging issue siya ngayon. Yung iba, lalo na yung mga nasa lower house o House of Representatives natin, ang sinasabi nila, dapat sabay-sabay ang boto. Isa lang ang bilangan. Pagdating naman sa mga nasa Senado, yung mga senador natin, ang opinion nila ay hiwalay dapat dahil dalawa ang kamara sa Kongreso natin. Ngayon, sa amin, ako mismo bilang isang abogado sa pag-aaral ko ng ating konstitusyon, ang opinion ko dyan ay dapat separate. Kasi kung hindi, maitsapwera ang Senado. Ang mga senador natin ay 200 plus. Ang mga congressman, mga kongresista natin, 300 na halos yan. Samantalang ang mga senador ay 24 lang. Pag pinagsama natin sila, edi ma-outnumber, ma-outvote ang mga senador. Kaya sa tingin ko, dahil yung konsepto ng konstitusyon natin, dadaan muna ang batas sa House of Representatives, tapos pupunta sa Senado, or basta kailangan ng approval ng dalawa, dapat siguro ganun din pagdating sa pag-revise o amend ng konstitusyon natin. Bago tayo sa dalawa pang mode of amendments sa ating konstitusyon, ano ba talaga ang mga provision na pwede i-amend sa konstitusyon natin? Or pwede na bang amendahin ang ating konstitusyon? Matagal na yun matagal na yung konstitusyon. Pwede naman. Kaya nga nakalagay sa ating konstitusyon na kung gusto ng taong bayan, pwede naman pati palitan ng buo, pwede rin.
Ang tanong na lang dyan ay, unang-una, dapat nasa tamang proseso siya. At pangalawa, kung napapanahon ba talaga ngayon na ayusin natin o baguhin ang konstitusyon. Pero in your own opinion, ano ba talaga ang mga provision doon na dapat na baguhin? Or ayaw mo? Hindi naman. Hindi naman talaga, wala naman gawa ng tao na perfect di ba? Okay. Pati ang Constitution, pati mga batas natin, kung minsan may mga kailangan ayusin. Ang importante lang ay hindi papasok ang politika sa pagbabago ng ating konstitusyon. Kasi ang konstitusyon natin, kung bahay ang Pilipinas, pundasyon natin yan. Yung mga batas, yan yung mga pader, yan yung bubong natin. Kung may problema sa tumutulo yung bubong natin, o kaya sira ang bintana, o walang kuryente, hindi naman kailangan palitan yung pundasyon. Ang kailangan lang ay lagyan ng kuryente, tanggalin yung mga butas. At sa tingin ko, ganun din ang sitwasyon sa konstitusyon natin. Ang problema ng mamamayan ngayon ay problema ng sobrang pagtaas ng presyo ng bilihin, problema ng murang kuryente at saka tubig, problema sa kalusugan at saka sa pag-aaral ng mga bata. At sa tingin ko, kahit naman hindi naman kailangan na palitan ng konstitusyon para tugunan ang mga problema ngayon. Kasi ma-resolba yung mga problema ngayon sa ibang paraan, hindi sa pag-amendar sa ating Batakang Balaod. Yung kasing mga issue ng mga pagkain at trabaho, issue yan ng pamamahala, issue yan ng mga polisiya ng ating pamahalaan. Hindi naman po yan issue ng konstitusyon. Now you have mentioned that ang pag-amendar at pag-revise ng ating constitution ay dapat walang politikang papasok niya. Pag halimbawa, pag konkon, napatayo sa constituent. Constituent. Pag constituent assembly tayo, ang mag-aamendar dyan ay mga mambabatas natin. So definitely, there is now politics. So ito ba'y reasonable? Ito ba'y appropriate pag Constituent Assembly ang gagamitin natin sa pag-amend sa ating Constitution? Yun yung, there is a color of politics there. Yes, yun yung medyo dangerous doon. Kasi pag ang mga politiko lang ang magdedesisyon, ay maaring yung interest lang nila ang maisulong at hindi ang interest ng lahat at ang interest ng bayan. Kaya para sa akin, ang pinakamagandang paraan kung talagang gustuhin natin na amendahan ng Constitution ay Constitutional Convention. Kung titingnan natin yung ating kasaysayan, nung nagkaroon tayo ng Constitutional Convention nung bago yung 1935 Constitution, puro mga magagaling, yung mga eksperto yung naupo doon. At kahit itong 1987 Constitution, puro mga kilalang mga expert din ang umupo para baguhin ang konstitusyon natin. Now, mga higala, napata sa diskusyon karon sa Constituent Assembly, usa unang proseso sa pag-amendar sa atong Batakang Balaod. Now, after, halimbawa, dito pa tayo sa Constituent Assembly, pagkatapos ng 3/4 votes, makuha yan sa Kamara o sa Congress, ano ba ang susunod na mangyari sa proposed amendments? Well, ultimo, ang taong bayan pa rin ang magdedesisyon kung papayag sila sa pagbabago ng konstitusyon. Magkakaroon ng plebiscite yan. Okay. Pero isa pang issue yun, kasi ang sabi ng COMELEC, hindi nila kayang magsagawa ng plebiscite na isasabay sa darating na halalan. Kaya may mga practical din na issue sa paggamit ng Constituent Assembly. Now, second mode sa pag-aamendar sa ating Constitution is CONCON, Constitutional Convention. Could you explain to our televiewers what is the mechanics of this CONCON? Yung CONCON naman, ang mga ordinaryong mamamayan, tayo ang pipili kung sino ang uupo sa Constitutional Convention. Kaya yung mga magagaling sa batas, yung mga magagaling na mga guro, mga akadim at mga scholar at iba pa, ay pwede natin silang iluklok bilang representative natin. At sila ngayon na mag-uusap-usap para baguhin kung ano ba yung tamang ay aayusin dapat sa Constitution natin. So, definitely mayroong eleksyon. Oo. Ipili yung mga
taong bayan, kung sino ang kanilang iluklok dyan o representative Yes. na tinatawag nating Delegates, sa Constitutional Convention. By representative ba yun? By district? By legislative district. Okay. So buong bayan buong ay bayan, represented. represented, no? Parang congressman yan kasi district by district, no? So anong next move pag ano bang kailangang boto diyan? Basta't maipasa, basta may majority. Meaning sa umpisa pa ang ating kongreso ay mag-propose sila na mag-create ang constitutional convention na siya ang gumawa ng amendments, so changes sa ating saligang batas. Now, mayroon bang boto na kailangan diyan sa kongreso sa proposed CONCON? Kailangan din siyempre na dadaan sa dalawang kamara yan. Majority or 3/4 votes? Hindi, wala naman pong requirement ng wala na 3/4 ba? vote. Basta't maaprubahan ng House of Representatives at saka ng Senado. Yung kagandahan ng CONCON o Constitutional Convention ay menos ang politika dahil ang uupo ay hindi naman mga kongresista at senador Pipiliin natin sila dahil magagaling sila at makakatulong sila sa pagbabago ng konstitusyon. So ano bang proseso dyan? Mayroon bang kakandidato na delegates sa CONCON or mayroon bang i-announcement or mayroon bang nominee? Depende yan kung ano yung magiging patakaran na manggagaling sa Kongreso. Doon sa dating Constitutional Convention natin, lahat sa pagkaalam ko ay hinalal. Wala naman na-appoint. Okay. So, ito yung sa 1935 Constitution. Noon naman 1987, dahil 'di ba ang nangyari noon ay nawala yung 1973 Constitution, hindi pa nakapag-constitute ng bagong Kongreso. Kaya si Pangulong Aquino noon ang nagpumili kung sino yung uupo doon sa 1986 Constitutional Commission. So, still valid yan as CONCON? Pwede naman. Pwede naman. Pero sa ngayon, hindi na siguro pwede. Dahil meron na tayo ulit na Kongreso. So, definitely, pag okay na sa Kongreso na CONCON ang gagamitin sa pag-change sa ating saligang batas, mayroon ng kakandidato na mga tao na parang magaling sa law. Hindi ba kailangan na lawyer yung candidate po or delegates po ba? Basta't siyempre ang gusto natin na mapili doon ay yung talagang may kaalaman para mabago natin ng maayos ang ating saligang batas. So doon pwede natin na i-revise ang Constitution. Ano bang kaibahan sa amendments at revision ng Constitution? Yung revision, yung halos kabuuan na ng saligang batas ang papalitan natin o kaya yung form of government. So for example, yung ngayon na dalawang kamara gagawin natin parliamentary. Na isa na lang ang kamara sa Kongreso. O kaya babaguhin natin na gawin federal system. Ayan, mga yan ay revision yan. So total overhauling of the Constitution. O kaya yung talagang substantial yung pagbago. For example, yung lift ng term limits. Na pwedeng tuloy-tuloy ang pag-upo nila. Ay, sa tingin ko, rin yun, revision din yun. Kasi ang term limits ngayon ng mga congressmen, 3 years, no? 3 years, yun, 3 terms. So, equals 9 years. At sa Senate, 2 terms. 6 years times 2, 12. Okay. So, pag yan ay baguhin, matatawag yan na revision of the Constitution, not amendments. Sa tingin ko, yan ang revision na yan. Kasi malaking kaibahan na sa epekto ng Constitution diyan, no? So mayroong eleksyon diyan. So pagkatapos sa CONCON ito mayroong eleksyon diyan. So malaking gastos 'yan. Malaking gastos. So ang COMELEC ba ang mag-administer sa eleksyon or COMELEC pa rin? Mga ganun ay COMELEC pa rin ang tawag. Kaya yung isa kong naisip ay kung gagawa man tayo ng Constitutional Convention para menos ang politika doon,
ang naisip ko ay let's do it later, mga 5 or 10 years down the road. Para hindi masabi na yung mga mababatas ngayon may personal na agenda na gusto nilang i-push doon. Hindi na sila makikialam doon. Para yung interest talaga ng Pilipinas ang iiral. Okay. So duha na ka mode of amendments sa atong Batakang Balaod ang atong naisgutan mga higala. Recap, ang una is Constituent Assembly, din ang revise or ang mag-amend o mag-revise nini ang mga membro ra sa atong Kongreso. Second mode is Constitutional Convention, diin ang atong mga kaigsuonan magpili sila og matawag natong delegates sa Constitutional Convention by district, no? Og sila ang maoy mo propose sa amendments by provision sa atong Constitution. Ag sumapa ni Attorney Jokno nga kana mo'y pinaanggid the best way of amending or revision sa atong Constitution, di ba, Attorney? Now, the third one is People's Initiative. Yun ba? Attorney? Yes, People's Initiative. Now, what is the process of People's Initiative? Ang People's Initiative naman, manggagaling sa atin, sa taong bayan, yung proposal. At for example, ako ay isang mamamayan at sabihin ko, yung bang mga restrictions sa pag-aari ng mga dayuhan ay gusto kong baguhin natin. So pwede siyang umikot, gumawa ng petisyon at kumuha ng mga pirma sa ibang mamamayan. Ang requirement ay makakuha ng total na 12% sa lahat ng registered voters sa Pilipinas at bawat legislative district 3%. 3% ang makuha na signature. At yun ay amendment lang, limitado siya. Limitado, walang revision. Walang revision. So, ganito, kinakailangan ba na sa pag-gather natin sa signature ng ating mga taong bayan para i-amend ang ating Constitution by virtue of People's Initiative, nandoon na ang petisyon o nandoon na ang provision na dapat nating ilagay sa Constitution na mag-aamendar sa dating provision? Dapat andon. Kasi kailangan pagpipirma ang isang mamamayan, ay naunawaan niya, naintindihan niya yung gustong baguhin at sumasang-ayon siya. Okay. So mayroong kumakalat, mayroong umiikot na signature campaign para baguhin ang ating saligang batas. Ito ba'y valid or ito ba'y in the concept of true initiative of the people? Sa investigasyon na isinagawa ng Senado, ang lumalabas ay may isang maliit lang na grupo na nasa likod nitong People's Initiative. At sila ay may pondo kasi gumastos sila ng 55 million na pesos para maglabas ng advertisement. Hindi ko alam kung nakita natin yung advertisement na yon. Yung sinasabi doon na dapat i-echapwera natin ang 1987 Constitution. Maliban doon sa ginastos nila sa advertisement, ay malaki din ang gastos nila sa pagpunta sa mga iba't ibang lalawigan para makakuha ng mga signature. Yung isa pang lumabas sa investigasyon ng Senado ay may mga pumirma na hindi pala nila naintindihan na yung pinipirmahan pala nila ay para baguhin ang Constitution. Yung iba, ang sabi sa Senado ay akala po namin ayuda ang pinipirmahan namin. Yung iba naman, akala nila ay meron silang matatanggap na kung ano man yon, pera or something else para kapalit ng pagpirma nila. So, sa ganon, sa investigation, ano bang magawa sa Senado dyan pag alam nila na that is not the true intent of the signature campaign for People's Initiative to amend the Constitution? Mayroon ba silang magagawa ang Kongreso? Meron silang, tinanong nila yan, tinanong ng mga senador yan sa COMELEC Chair. Nandun si Chairman Garcia dun sa hearing. At ang sabi naman ni COMELEC Chair, kung hindi naman sila talagang pumayag dahil hindi nila naunawaan yung pinipirmahan nila, pwede naman bawiin. Tapos noong mga 1 week after natapos yung hearing, naglabas sila ng announcement, ang COMELEC,
na maglalabas kami ng mga proseso. Kung gusto niyong bawiin yung inyong pirma, yun ang susundin natin na proseso. Mhm. So, sa ngayon, sa palagay mo, matutuloy ba yon? Palagay ko mahihirapan sila eh. Unang-una, walang enabling law. Malaking issue yon. Pangalawa, nakakuha naman sila ng pirma pero walang petisyon. Ang requirement kasi ng Supreme Court natin sa mga dating kaso, dapat naka-attach na rin yung petisyon doon. Kasi dapat alam ng lahat kung ano talaga yung papalitan o babaguhin sa konstitusyon. So, yun ang mga obstacles sa tingin ko, mahihirapan ng People's Initiative sa ngayon. Pag i-post sa grupong yan, na itutuloy at mayroong ano doon sa Congress na sumang-ayon, so are you willing to challenge that in the Supreme Court? I think there will be many groups who will challenge that. Lalo na yung issue ng voting jointly o separately. Tingin ko, aabot din sa Supreme Court yan. Kung talaga magkatuluyan. Okay. Sa ngayon, ang ating saligang batas ay, sa iyong opinion, ay hindi pa dapat ma-amend, no? Kasi medyo matagal na yun, but still good sa mga tingin provision. ko, ang problema natin ngayon ay hindi naman nanggagaling sa konstitusyon natin. Yung problema natin halimbawa sa sobrang pagtaas ng presyo ng bilihin, wala namang kinalaman ng konstitusyon dyan. Nasa mga economic managers ng pamahalaan yan, yung pag-manage ng inflation. Yung problema natin sa hindi ma-access ng murang kuryente at murang tubig, ay problema ng mga provider yon at pati yung pag-regulate sa kanila ng pamahalaan. Wala namang kinalaman ng konstitusyon doon. Yung problema natin sa edukasyon, sa health at iba't iba pang mga problema ay dahil sa implementasyon ng batas natin, hindi naman dahil sa konstitusyon natin. Kaya ang paniwala ko dyan, ayusin natin yung problema. Huwag na natin bigyan ng panahon muna ngayon yung pagbabago ng konstitusyon. May mas mahalaga at mas importanteng bagay na dapat tugunan ng ating pamahalaan. So how about the provision on restriction of foreign ownership sa ating resources sa Pilipinas? Dapat ba yung baguhin? Actually, gumawa na ng hakbang ang Kongreso natin para mabuksan na yung ibang mga restriction na yan. Meron tayong amendment sa Public Service Act na ngayon ay batas na, pati sa Foreign Investment Law, pati sa Retail Trade Liberalization Law, na nabubuksan na yung pinto para makapagnegosyo dito ang mga dayuhan. Kaya sa tingin ko, hindi na kailangan na baguhin pa yung konstitusyon. Dahil nandyan na yung mga batas na yan. Pati yung ownership ng mga mass media? Iba pa yun. Iba yun? Oo. Kasi ngayon, parang 100% ownership sa corporation na owned by Filipino citizens. Walang alien or foreign corporation na pwedeng mag-negosyo ng mass media dito sa Pilipinas. Ang concern kasi dyan, halimbawa may pumasok na ibang bansa na may sarili naman agenda dito sa atin, ay maaabot nila ang utak ng mga kababayan natin. At baka naman ang maikalat nila ay mga fake news at yung mga disinformation na ayaw natin. Kasi tingin ko yun ang dahilan kung bakit limitado talaga sa atin yun. Pangalawa, yung pag in-interview natin yung mga foreign investment na mga kumpanya, at tinatanong sila, bakit ba ayaw niyo mag-invest dito sa Pilipinas? Ang sagot naman nila, hindi naman ang konstitusyon Ang pangkaraniwang sagot, kasi malaganap ang korupsyon sa inyo. Kasi ang hirap-hirap magnegosyo, ang daming red tape. Kasi ang mahal-mahal ng kuryente at mabagal ang internet. Kaya kung gusto natin silang mahikayat na magnegosyo dito, ayusin natin yung internet natin, ayusin natin yung presyo ng kuryente. Red tape. Yun ang solusyon, at saka yung red tape at korupsyon. Hindi yung sa konstitusyon. Hindi po. Okay, so ano bang plano mo ngayon? Ay, naku, tuloy-tuloy naman ang pagsisilbi po natin
Sa ngayon ay ako'y isang private citizen. Ang ginagawa ko po ay nagbibigay ng mga libreng serbisyong legal sa mga kababayan natin. Meron akong website at mga social media platform na ginagamit para mapalapit naman ang batas sa ordinaryong Pilipino. Dahil ang problema sa atin... Pro bono yan. Pro bono po yun. Libre po. Ang problema kasi sa karanasan ko bilang human rights lawyer na 3 dekada na, ay hindi lang yung access sa abogado ang wala. Ang wala ay mismong kaalaman sa batas na dapat alam ng lahat ng Pilipino. Kaya ang advocacy ko ngayon ay madala natin yung kaalaman legal na hawak ng mga abogado at malaman yan ng lahat ng mga Pilipino. Example nung pandemya, ang dami namin natatanggap ng mga tanong sa Facebook. Karamihan ng tanong ay, Sir, yung birth certificate ko may mali ang spelling. Paano bang gagawin ko? Kailangan ko ba ng abogado? At nung libo-libo ang pumasok sa amin ng mga katanungan na ganon, doon ko nakita na hindi nila alam kung ano yung batas. Kasi klaros naman sa ating batas kung halimbawa ang wrong spelling ay nasa first name natin. Pwede nang palitan yan, hindi mo na kailangan ng lawyer. Punta ka lang sa local civil registry o sa website, kunin mo yung form, accomplish mo yung form, submit, at mapoprocess na yung pagbabago ng birth certificate. Nung na-publish namin yan, ang daming nag-comment. Ay salamat, hindi namin alam, ganun pala yung batas. So talaga may pangangailangan din na magkaroon ng tinatawag kong legal literacy na alam ng ordinaryong mamamayan ng batas. Paano yun ma-implement ang iyong plano, no? Gagawa kayo ng massive information drive about the legal, parang legal clinic? Meron akong website. Doon sa website. www.cheljokno.com na pag pinuntahan po ninyo, kung meron kayong katanungan legal, ay itatype nyo lang yung tanong at kung may sagot kami, lalabas na agad ang sagot. Libre yan, ha? Libre po yan. Kahit anong tanong legal? Basta't may sagot kami, lalabas ang sagot. Marami na kaming natanggap na tanong, halos mga more than 20,000 na ang pumasok na questions. Kaya halos lahat ng mga tanong ay nandun na sa database namin. Maliban doon, naggagawa ako ng mga TikTok, mga IG, at mga video sa YouTube para maipaliwanag at sana maunawaan ng lahat. Sinisimplify po namin yung batas para maging mas maalam ang mga kababayan natin. Merong proposed divorce law ngayon. So, sa iyong opinion, maganda ba yan para sa Pilipino? Sabi nga nila, tayo na lang ata ang bansa na walang divorce sa buong mundo. At sa tingin ko, napapanahon na rin na magkaroon tayo ng batas na ganon. Siyempre, gusto natin na yung... Maliban sa Vatican, no? Oo. Na gusto natin na maging maayos ang relasyon ng mag-asawa. Pero may mga relasyon kasi na toxic talaga na hindi lang nakakasama sa mag-asawa, pati mga anak nila. Yung mga ganun na sitwasyon, na kahit anong gawin mo ay ganun pa rin ang mangyayari, dapat meron na way out naman. Ang nasa ganung sitwasyon. So iba ba yung divorce at saka legal separation or annulment of marriage? Iba po yun. Ang legal separation ay kasal pa rin kayo, married pa rin, pero hiwalay na. Ang annulment naman, kumbaga parang hindi nangyari yung kasal sa simula pa lang. Void siya. Ang divorce naman, kinikilala na nagkasal kayo, yun lang may dahilan kung bakit magdi-divorce. Okay. So, okay. Nasabtan yung mga higala ang proseso sa pag-amendar o pag-usab, revise sa atong Batakang Balaod. No? Gumikan ni Attorney Cheljokno nga nag-explain sa tulo ka paagi kung saan na to sa pag-usab sa atong Batakang Balaod. O I think that's all for our topic for today, Attorney. Dagang salamat, Danny. Your parting words to our people.
Salamat kaayo po sa inyong panunood at sa inyong suporta at tiwala. Ako po ay talagang tuloy-tuloy ang pakikipaglaban para sa ating kalayaan at demokrasya. Okay. Thank you, Atty. Thank you, Madam.